in worshiping. In worshiping, I'll take pleasure. I'll take pleasure in worshiping. I'll take pleasure. I take pleasure in worshiping your name. Mas malakas ang palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Makakaupo tayong lahat. Isa ho mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. And once again, happy 46th year anniversary of the Jesus is Lord Church worldwide. Pwede ho bang pakibati po muna natin ang ating nasa kanan at nasa kaliwa. Muli ho natin batiin ng isang 46 na taong anibersaryo ng katapatan ng Diyos. Hoping na may binati po kayo. Kanang kaliwa po, batiin natin nasa likuran. Praise God. Sino ho ang nakarating sa anibersaryo? Pakitaas nga ho ang kamay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap po kapag kayo ay naroroon sa actual, bagamat yung iba ay nakapanood sa online, sa live, pero masarap po ang naroroon kayo mismo sa lugar na talaga na-experience ninyo ang kabutihan at ang kadakilaan ng Diyos. Na ang mga tunay na JIL people, kahit umuulan, umaaraw at umuulan, ay nagbibigay ng papuri ng parangalan sa Diyos kahit po tayo ay nababasa ng ulan. Sabi ko nga ho noong nakaraang Friday, pag ako tatanungin ng isang pinakapaborito kong bahagi ng anibersaryo, ay hindi lamang yung huminto ang ulan na manalangin ng ating spiritual director. Dahil mukhang iyan na ho ang trademark ng JIL. Na every time na magkakaroon ng anibersaryo ay lagi pong umuulan. Naalala ko ang patotoo ng ating pong newly appointed Senior Vice President for National Affairs, our very own Mayor John Villanueva. Ang sabi nga niya, nung anibersaryo ay tumawag ang kanyang asawa at nangangamba dahil umuulan niya raw ang anibersaryo sa anibersaryo at siyempre hindi ganun kadaling magdiwang. Pero sabi ni Mayor John, sabi niya, nako, sabi niya, alam mo, pangkaraniwan na yan sa JIL, yung pag-ulan na yan. Pero huwag kang mag-alala, mamaya pagtayo ni Daddy, titigil na ang ulan na yan. Ginawa naman po ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Pero ang pinakamasarap na bahagi ng anibersaryo, pag ako ang tatanungin, ay ang panahong ibinuhos ang ulan, pero ang mga tunay na mananampalataya, ang tunay na worshipers, kaya tayo tinaguriang worshiping church, ay hindi tayo natitinag kahit nababasa tayo, basa ang ating paboritong sapatos, okay lang yun. Basa ang ating damit, nakapayong tayo, yung iba nagtanggal pa nga ng payong, yun yung ating dance team, walang payong, sumasayaw, yun ho siguro ang pinakamasarap na magandang tingnan. Ang ibig lang sabihin, anumang sitwasyon ng buhay, sa bagyo man at problema, may katugunan man ng panalangin o wala, may pangangailangan man o wala, meron mang kasaganaan o wala, ang tunay na pagpupuri sa Diyos at pananampalataya, tuloy-tuloy-tuloy pa rin. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Kaya tayo may awit na tuloy ang awit. Kahit anong karanasan, anong sitwasyon ng buhay, tuloy ang pagsamba. Pakisabi sa kanan, tuloy ang pagsamba. Wala dapat natitinag. Dapat sanay na ang JIL dyan. Kaya nga ho tayo nagpapadala ng payong, umulan at umaraw, nagpapadala tayo ng tsinelas. Ano man ang mangyari, kung kayo masela na inyong mabasa ang paborito inyong sapatos, edi magtanggal. O kaya naman, magtapa kayo, okay lang din ho yun. At nagpapadala din tayo ng reserbang damit para makapagpalit tayo, sapagat sanay na ho tayo sa ganyang gawain eh. Ngayon, pagka ikaw ay naaaburido kapag umuulan sa anibersaryo, hindi ka totoong JIL. Dahil ang tunay na JIL po, anumang mangyari, mabasa o hindi man, tuloy ho tayo. Amen? Amen? Ako nga ho, wala ho akong ibang shoes na pwedeng isuot, kundi yung white shoes pero isinuot ko pa rin ho. Chichinelas nga ho ako. Sabi ko, napakapangit naman tingin ng pastor ako, nakachinelas ako, anibersaryo. Okay lang, kahit mabasa yung sapatos na puti.
kaya naman ng Diyos palitan yun kapag nasira man. Di ba? Iniintay ko nga masira, hindi nasira eh. Para napalitan ng Lord. Sabi nga nung isang kapatiran, nakikita mo, Lord, ang sapatos ko. Masarap po kasi minsan mag-praise sa Lord eh, kapag may katibayan na kailangan mo ba talaga o hindi. Yung iba kasi hindi naman kailangan, gustong-gusto ng bago. Pag nasira, talagang kailangan. Hindi nasira, wag kang maghanap muna sa Diyos. Okay lang yan. Pakisabi sa katabi mo, okay lang yan. And wala naman hong nawala sa GIL member ng Bulacan. Tama ho ako? Walang nawala, konti lang. No? Nakita niyo ho ba yung kalabaw sa luneta? Hindi naman ho nawala. Pag nawala yung kalabaw, ibig sabihin kayo nawawala. Kaya ho, napakaganda ho ng ginawa ng Diyos sa anibersaryo sa the whole program. And glory be to God sapagkat napakatapat ng Diyos sa JIL Ministry. At thankful tayo dahil binigyan tayo ng Diyos ng tunay na lingkod ng Panginoon in the life of our very own, the President and the Spiritual Director of the Jesus is Lord Church Worldwide, no other than our Bishop Brother Eddie Villanueva, sapagkat through His life, napakaraming buhay ang napagpala. Amen? Amen? At yung passion niya talaga sa pangangaral ng mabuting balita, mula noon hanggang ngayon, 46 na taon na ang JIL, hindi ho nagbabago. At yun ho ang pinakamasarap sa atin ho tagapanguna, ang ating pastor mismo. Wala akong iba kundi ang ating Bishop Brother Eddie Villanueva. Kaya pwede ho bang palapakan natin ng Diyos yan? 46th anniversary at marami pa hong gagawin ng Diyos. This morning, hindi ho natin kakalimutan ang pinaka-main team natin sa month of October. It is about revival, a call to uphold the vision of a glorious church. A call to uphold the vision of a glorious church. Gusto ho nating patuloy na maintindihan ng bawat isang mananampalataya ang kahalagahan ng preparation natin pagdating sa tinatawag na rapture of the church. Sapagkat alam mo natin, tama ang sinabi ni Ephesians 5:27, ang church na irarapture ng Lord ay walang iba kung hindi ang isang church without spot, without wrinkles, blameless. Alam ho natin yon, without blemish, before the eyes of God and before the eyes of eternity. At saka pa lamang kukuhanin ng Diyos ang kanyang church kapag nakita niyang handa na ito at karapat-dapat na itong kuhanin at ipagsama doon sa kanyang piling. Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. This morning, ang ating topic is about the best wine served last. Pwede ho bang basahin po natin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go. The best wine served last. Minsan pa po. 1, 2, 3, go. In John chapter 2, verse 1 up to verse 11 ng New Living Translation, samahan niyo po akong basahin po natin ang ating pinaka-scriptural reading. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities. So Jesus' mother told him, they have no more wine. Verse 4, dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Verse 7, Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out of the less expensive wine. But you have kept
the best until now. But you have kept the best until now. Verse 11, this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed His glory, and His disciples believed in Him. Let God bless the reading of His Word. Pwede bang palakpakan natin, minsan pa ho ang Panginoon. The first miracle na ginawa ng ating Panginoon Jesus in the scriptures, in the Bible, in the history, ay wala hong iba kung hindi ang miracle na ang water turn into wine. In John chapter 2. In John chapter 2. Gusto ko lang hong, bago ko ho ibigay yung dalawang mensaheng inilagay ng Diyos sa ating puso, at yung pinakamahalaga ay yung bahagi ng ating konklusyon. Bakit nga ho ba ang ating tema sa month of October ay revival, a call to uphold, yung tinatawag ho natin na the glorious church. Bakit kailangang maintindihan natin ang kahalagahan ng preparation pagdating sa tinatawag na rapture of the church? Bigyan lang ho natin ng kaunting linaw ang context ng John chapter 2, verse 1 up to verse 11. Simple observations lang po. Sabi ho ng verse 1 and verse 2, the next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and His disciples were also invited to the celebration. Makikita ho natin dyan, very basic, please, next slide. We see Jesus, Jesus' ordinary life together with His disciples. Why? Sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sila din ho ay naiimbitahan sa tinatawag ho na kasalan. Very normal. Receiving invitations and joining together doon sa mga taong nag-i-invite sa kanila o kanilang mga mahal sa buhay. In short, ang sabi ng ilang Bible scholar, possible na ang ikinasal ay nasa side o kamag-anak ni Mary sapagkat si Mary was there, the mother of Jesus. So, ang unang binanggit na invited ay si Mary, pangalawa lang ang Panginoon Jesus and His disciples. Kayo ho ba ay naiimbitahan pa rin po sa mga kasalan at sa mga birthday yan? Pakitanong nyo nga ho ang inyong katabi. Nai-invite ka pa rin ba hanggang ngayon? Normal pa rin ba ang buhay? Si Jesus umaatin ho ng invitation. Pero hindi ho Sunday service siya umaatin. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ba pag iniimbitahan ng kasal, umaatin ka pagka Sunday service? Nakatapat sa time ng Sunday service? O dedication? O kaya aabay ka? Ang ganda ng postura mo, Sunday service pala. No? Si Jesus, very normal, naiimbitahan. Kapag tinignan ho natin ang verse na ito, dito pa lang ho, hindi napapasa ang doktrina ng ilang mga relihiyon na bawal daw umatin ng kasal, bawal umatin ng birthday yan, bawal umatin ng anumang uri ng gatherings sapagkat mga pagan practices daw yon. Hindi ho ganon ang itinuturo ng banal na kasulatan. Tayo po ay pwede makihalubilo din naman sa mga tao na nasa ating paligid, kamag-anak, reunion, or whatsoever, kapag tayo ho ay naiimbitahan. Amen? At of course, pagka ikaw ay inimbitahan, siyempre, kung ikaw lang inimbitahan, wag mo naman dalhin ang buong angkan mo. Ikaw lang inimbitahan Pagkasabi sa katabi mo, tatandaan mo, pag ikaw lang inimbitahan, wag mong dadalhin ang buong angkan mo. Si Pastor Michael, lagi ko pong binabanggit ho yan, at ewan ko kung natatandaan niya ng ating secretary, if you want na imbitahan ng aking pamilya, ang ilagay niyo sa invitation ay invitation sa pastor and family. Pero pag pangalan ko lang ho ang nakita nyo doon, ay hindi ko po pwedeng isama kahit si Mrs. Kasi hindi ho malino sa inyong invitation kung welcome. Kaya ho yung iba, pag inimbitahan ako, pagdating doon, tatanungin ka, Pastor, nasan po ang pamilya nyo? Hindi ko lang ho masabi na nasa imbitasyon ho ba sila? Ngayon ho, alam niyo na siguro. Nadaan na natin sa teaching no? So, pakisabi sa katabi mo, kung sino lang ang imbitado, yun lang ang dadalo. Ang tawag doon, ethics. Good etiquette ang tawag doon. So, good ethics yun. So, hindi po pwede na ikaw lang inimbitahan,
Pati yung girlfriend mo, kasama mo, kapatid, ikaw lang inimbitahan, hindi kasama yung girlfriend mo, boyfriend mo. Ha? Ikaw lang inimbitahan, hindi kasama yung barkada mo, ikaw lang invited eh. Si Jesus invited together with His disciples. Malino po ang sinabi ng banal na kasulatan. Tama ho ba? Sino ang nasa wedding? In Cana, Galilee, Jesus' mother was there. And Jesus and His disciples were also invited to the celebration. Kaya kasama ang disipulo. Invited din kasi. So, klaro ho tayo. Lahat ng iniimbitahan. Alam niyo na ho ang policy, ang rules. Amen? Amen? Lalo na ho, pagkasal. Kapag kakahoan nakalagay sa inyo ay ang reserve ay good for 2 lang. Ibig ko sabihin, 2 upuan lang ho nakalaan. Kapag nagsama ho kayo ng 2 pa, kakandungin niyo po yun. Kasi lalo na kung for 100 persons lang pala, for 200 persons lang pala, nagsama ka pa ng iba. Naku, sabihin niyo po sa katabi mo, wag na wag mong gagawin yan, bad yun. Hindi po pwede eh. Kaya nga malinaw yung invitation ng iba, tama ho ako? Meron pang date yung iba kung kailan ka magko-confirm. O kaya naman sinasabi na 2 seats ang reserve sa iyo. So yun lang ang dapat na meron ka. Hindi mo pwede ka, 4 kami ah. 2 nga lang, di mamili ka kung sino gusto mo isama. Sabi mo sa katabi mo, pag 2 lang, 2 lang. Huwag makulit. Huwag matigas ang ulo. Huwag pasaway. Kaya kinakapos ang handaan eh. Malungkot minsan eh. Sa halip na hindi sana kapusin, nagdala ka pa ng ng supot ni Judas. Supot ni Judas. Sorry. Nagdala ka pa ng supot. Huwag ka na magdadala nun. Bawal yun. Yung hindi ka pa kumakain nagsusubi ka na kaagad. Nakakita ka ng candy, nilalagay mo na kaagad sa bulsa mo. Yung iba ho, ganun eh. Minsan ho kasi sa mga kasalan sa wedding, meron hong binibigyan mani, o kaya candy, o kaya chocolate. Nagtataka yung taga-serve, madali maubos yun sa table mo. Yung pala, nakasubi na lahat sa bulsa, kaya pala pag nagdamit, maraming bulsa. 4 packets, 6 packets, 8 packets. Lahat pala na yung puno. Pakisabi sa katabi mo, bad yun. Kaya pala yung katabi mo, wala nang makuha, kinuha mo ng lahat. So malinaw, ang Panginoon Jesus invited, kaya naroroon. Sabi nga ho natin, He is a gentle God and He is a gentle person. Revelation 3:20. Anong sabi ng Panginoon Jesus? I stand at the door and knock. Kumakatok po ba ang Panginoong Jesus? Kumakatok ho ba? Yung tulisan at magnanakaw, hindi marunong kumatok yon. Dadaan sa bintana yon kung kinakailangan. Pero ang Panginoon hindi ho. Jesus stand at the door, outside the door, and knock. If anyone hears my voice, ano sabi niya? And open the door, I will come in. Kailan ho papasok ang Panginoong Jesus? Kapag kakaho siya ay pinagbuksan. Very, practical. Yan ho ay sa salvation man, yan man ay sa literal, ang Diyos hindi pakialamerong Diyos. Kung ayaw mo, hindi kanya papakialaman. Pero pag inimbitahan mo siya sa buhay mo, papasok ang Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Pagdating ng verse 3 and verse 4, the wine supply ran out during the festivities. So, kinapos at kinulang ng alak. Yan. Baka yung iba natutuwa kasi alak ang topic natin. Pastor, mabibigyan na ng justification yung ginagawa namin. The wine supply ran out during the festivities. So, kinapos ng alak. So, Jesus' mother told him, they have no more wine. Wala nang alak, ang sabi sa Panginoong Jesus. Take note, wala pang himalang ginawa ang Panginoong Jesus magmula nung una until dito sa Cana, Galilee, sa wedding at Cana, Galilee. Wala pang nakikita si Mary na ginawang himala ng ating Panginoon Jesus. Pero malinaw sa isipan ni Mary ang message ng Lord in Luke chapter 1 and chapter 2 na ang kanyang pinagbubuntis ay Son of the Living God, the Emmanuel, na siyang magliligtas sa buong sangkatauhan,
Meaning, may kapangyarihan, may authority gumawa ng himala. Alam ni Mary yun. Ang sabi niya, they have no more wine. Verse 4, Dear woman, that's not our problem. Jesus replied, My name has not yet come. My name has not yet come. Hindi pa dumarating ang aking oras. Dalawang bagay ba tinawag ni Jesus na woman si Mary? Una, hindi ho ibig sabihin kawalang paggalang ang pagtawag ng woman during the ancient time. Ito po ay bahagi na ng tradisyon. Pangalawa, in the book of John, hindi ho tinawag kailanman na mother ni Jesus si Mary, bagkos ang kanyang address ay woman. Pag ako ho ang tatanungin, in the book of Matthew, si Jesus ni-represent as King of the Jews. Pagdating ng book of Mark, si Jesus na-represents na as servant. Pagdating ng book of Luke, si Jesus ni-represent as Son of Man. Pero pagdating ng book of John, si Jesus ni-represent as Son of God. So therefore, in the context, in the first place, si Jesus ay mayroong mother sa pagkalaman, but wala ho siyang mother pagdating sa pagka-Diyos. Wala ho siyang mother of God. Maganda lang, madaanan ko ng konti lang yon. So sabi niya, Dear woman, that's not our problem. Jesus replied. Parang sinabi ni Jesus na, bakit ba pati kakulangan ng alak problemahin ko? Naranasan niyo ho umati ng wedding ng magkulang parang kayo pa ang kailangang gumalaw at kumilos, na minsan ay kailangan kayo pa gumawa ng paraan. Yung bang nakita nyo, iisa na lang pakpak ng manok, 5 pa yung nakapila. Maraming ganun no? Madalas kong sabihin, 5 lang yung hipon, 6 pa yung nakapila, kinuha mo pa 2. Sa halip na isa lang ang kulang, 2 pa ang kinulang. So alam nyo ho, pag kayo nakapila ko sa buffet, titingnan nyo ho kung ilan ho yung nakapila sa likuran Titingnan nyo din ho, pagkakaw nakita yung kakaunti na lang yung pagkain, mga kapatid, mag-isip naman kayo kung gano'ng karaming kukuhanin yung pagkain. Kasi, kaunti na lang pala. No? Yung iba ho, walang pakialam pagka nasa buffet. Buffet ito Naku, ito, paborito ko Buffet ito. Parang, bundok ng arayat, no? Ang kanyang plato. Talagang nag-uumapaw. Talagang mabe-bless ka. Wow, grabe. Yung iba naman, parang chocolate hills, pulo-pulo. Yun ang kinukuha ng iba. Pero pag nakita nyo, ang nasa table, kakaunti na lang, careful ka naman. Baka naman yung kasunod mo, wala na palang kukuhanin. Sa pagkakataong ito, si Jesus, ang in-approach ni Mary na kulang ang alak, hindi pwedeng mapahiya ang bridegroom, ang groom mismo. Why? Sapagkat sa panahon nila sa ancient times, ang selebrasyon, kapag kinapos ka, isang malaking kahihiyan ng pamilya. Dapat during the celebration, lalo na sa pinaka-climax nito, hindi ka magkukulang dahil bahagi po sa kanila ang selebrasyon ng alak. And take note, ang sabi ho ng ilang pag-aaral, kung i-deeper natin yung pag-aaral dito, sa panahon po nila, hindi ho safe ang tubig sa panahon po nila. Kailangan dumaan pa sa maraming filtration kapag tubig ang bibigyan mo ng focus para inumin during the time. So talagang sa kanila, usong-uso na alak sapagat may proseso. Mas safe, ang sabi nila. At ang alcohol, ang sabi ng ilang Bible scholar, ay kaunti lang, limitado. Actually, ang pag-i-increase ng alcohol ng isang alak ay depende din naman kung ito ay naka-open o no lalagyan, pero iba pag ang lalagyan ay katad na tinatawag. Ang sabi ni Jesus, my time has not yet come. Problems arise during celebration. However, Jesus' response was possibly not what Mary expected. Ang in-expect ni Mary, tutugon siya, pero ang sabi ni Jesus, my hour, ang sabi niya, my time has not yet come. Hindi pa dumarating ang aking oras. Pero sa side ni Mary, iba. Pagdating ng verse 5, ang sabi niya, but his mother told the servants, do whatever he tells you. Bagamat ang response ni Jesus ay, hindi pa dumarating ang oras ko, hindi pa ito ang panahon para ako ay gumawa ng himala at ipakita ko kung sino ko in front of my disciples, dahil ang kasama niya disciples niya, pero ang sabi ni Mary sa mga lingkod, do whatever he tells you. Mary's words to the servants revealed her faith that Jesus would help her. Ang iniisip ni Mary talaga, doon sa kanyang salita in verse 5, ay hindi siya po pwedeng hindi tulungan ng ating Panginoon. Hindi pwede.
gagawin at gagawin tiyak na tutulungan siya ng ating Panginoon Jesus. Naniniwala po ba kayo na walang panahon sa buhay po natin na kapag talagang alam ng Diyos na kailangan natin at mapapahiya po tayo sa isang sitwasyon at kailangan talagang tumugon ng Diyos sa ating prayer, naniniwala ho ba kayo hindi pwedeng magpabaya ang Diyos sa ating buhay? Naniniwala ho kayo? Palakpakan natin sandali ang Lord. Pagdating ho ng verse 6 and verse 7, standing nearby were 6 stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. 20 to 30 gallons ang naroon, 6 na jars. Jesus told the servants, fill the jars with water. Pinapuno niya yung 6 na jars na pwede maglulan ang tinatawag na 20 to 30 gallons. Fill the jars with water, sabi ng verse 7. When the jars had been filled, he said in verse 8, now dip some out and take it to the master of ceremonies. Dalin mo doon sa namamahala ng kasalan. So the servants followed his instructions. Magandang tingnan ho ang dalawang bagay. Because the servants were obedient, the first miracle happened. Maganda hong makita po natin na ang himala ay nag-uugat sa tinatawag na tunay na pagsunod natin, paniniwala, pananampalataya na ang sinasabi mismo ng Diyos ay totoo at kaya po niyang gawin sa ating mga buhay. Andyan pa ho ba tayo? Nangyari ang first miracle, sige ho, palakpakan natin ng Panginoon. Nangyari ho ang first miracle sapagkat obedient ang mga katulong, ang mga servants during that time. Ang water turns to wine. Nagbago ang sitwasyon. Ang 6 na sisidlan, nalalagyan, pinuno ng tubig, nagulat ang lahat, lalo na ang master of ceremonies dahil mukhang kakaiba yata ang lasa. Tingnan natin pagdating ng verse 9 and verse 10. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. Tinawag niya ng pansin ang lalaking ikinasal. Ang ganda hong makita ho nito sa context dahil na-notice ka agad, nalasahan ka agad ng master of ceremonies na mukhang kakaiba ang kanyang nalasahang alak at hindi tubig. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Pero nandalhin sa kanya ng servants, nagulat siya. Tinawag niya ang pansin ng bridegroom. Ang sabi niya sa verse 10, a host always serves the best wine first, he said. Then, when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. Nagulat ang master of ceremonies. Sapagkat without knowing na kulang na ang alak, nagtaka siya dahil ang huling isineserve, because according to their traditions, ang unang isineserve ay ang pinakamasarap na alak na pwede pang malasahan ng mga taong hindi pa lasing. Na hindi pa talaga masyadong nakakainom ng marami. At kung ano na lang yung bandang uli, mga cheaper na lang, yun na lang i-offer nila para na sa gayon di na ganong malalasan sapagkat nalasahan na ang pinakamasarap na alak. Nakita niyo ho ba yung mga may hilig sa alak? Mga lasenggo? Pagkalango na sa alak, kahit tubig na lang yata, tingin alak eh. Iinumin na pagkakalasing na lasing na eh. Mga tunay na lalaki daw sila, pero pang naglakad sa kalsada, both sides na lalakaran, pero mga tunay na lalaki daw. Nagulat ang master of ceremonies dahil paano nangyari na ang isa-serve sa bandang huli ay ang pinaka-expensive wine, pinakamasarap. Nagulat po siya na ang water turned to wine, the master of ceremony noticed it. Nakita niya kaagad, na-notice niya kaagad na may something, may kakaiba sa isinerve na alak sa bandang huli na dapat sana ay cheaper wine lamang ang isa-serve. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, when was the last time na na-notice po ninyo na ang Diyos ay may ginawa sa inyong buhay? When was the last time na na-notice po ninyo na ang Diyos pala'y gumawa na ng himala?
When was the last time na nanotice po ninyo na dapat palang magpasalamat ka sa Lord sapagkat may ginawa siyang favor and provision sa buhay mo? When was the last time? Nanonotice pa ho ba natin ang goodness ng Diyos sa buhay po natin? Nanonotice pa ho ba natin yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos for almost 46 years? Sa JIL Bulacan, nanonotice pa ho ba natin? Thankful pa rin ho ba tayo ngayon? Na para tayong kagaya ng bata na kahit lollipop lang ibigay mo, nakangiti at nagpapasalamat? O tumaas na ang level ng ating mga pagpapasalamat sa Diyos na kapag hindi ito nagawa ng Diyos, hindi mo siya papasalamatan kapag hindi ito ang naibigay sa iyo? Kumusta po ang ating pong buhay, pananampalataya at buhay Kristiyano? Thankful pa rin ho ba tayo sa buhay po na ito? Tanongin mo yung katabi mo, thankful ka pa rin ba? Without knowing the gloom, God is doing something out of the gloom. Noong binabasa ko ito, nilagay ito ng Diyos sa puso ko. Without knowing the gloom, God is doing something out of the gloom. Hindi alam ng bridegroom na siya ay mapapahiya na. Hindi niya alam kulang na ang alak. Of course, kung sino yung ikinasal, hindi mo kinakailang abalahin. Kung sino yung nasa master of ceremonies o mga kamag-anak, kung may problema, sila mag-uusap. At kapag nagtanong ang babaeng kinasal at ang lalaking kinasal, nakangiti ka pa rin, sasagot na okay lang po. Wala akong problema, nakakakain ng lahat kahit gutom ang marami. Di ba sa kasalan nangyayari yan? Pag nagtanong ang groom, okay pa ba? Okay. Ang sagot mo, kung ikaw na mamahala, okay. Kasi hindi pwedeng mamroblema ang groom. Hindi rin pwedeng mamroblema ang bride. Hindi ho ba? Gagawa ng paraan ng mga kamag-anak yan. Hindi pwedeng hindi. Why? Sapagkat hindi pwedeng mamroblema ang ikinasal. E na-notice niyo ho ba? At kung babalik aralan natin ang buhay po natin, may mga pagkakataon ho na dapat napahiya ka na eh. May pagkakataon ho na dapat nalagay ka na sa alanganin eh. Sabi nga ni Kuya Ed, ni Brother Eddie, lagi niyang binamagay tayo, pagdating natin sa langit, maging thankful tayo sa Lord eh. Ipapakita ng Diyos, dapat namatay ka ng maaga eh. Heto, nangyari oh. May God's divine intervention. No? Parang nung anniversaryo, tama ba ako? Anniversary ba yun? Na maaga ho kami. Tapos biglang pagdating ho ng pagpasok pa lang namin ng Santa Rita, oras na bumungad kami at pumasok ng NLEX. Nagulat ho ako, sarado ang NLEX. Sa traffic, Santa Rita lang, exit. Noong umuusad-usad ng kaunti, I think 5 o 4 na sasakyan ang rambulan. 2 doon ang malaking sasakyan na bumuwal. Kaya may crane sa gitna. Iniaalis yung malaking truck. Nagmamadali ho kami noon eh. Honestly, may message sa akin ng Lord Ron. Kung hindi ka na late ng kaunti, ikaw ang kasama doon. Nung matanggap ko yung message na yon, wow, truly God is good. Pwede bang palapakan natin ang Lord? Maraming pagkakataon ho na ating buhay, hindi natin gusto yung nangyayari eh. Pero magulat ka, hindi mo alam. Kaya pala minsan nagaganap yon, God is doing something behind the scene. May ginagawa ang Diyos. Itong groom, the bridegroom, hindi niya alam. Mapapahiya na pala siya. Pero hindi niya alam gumawa ang Diyos, ang Panginoon Jesus na himala. Tinawag ang pansin niya ng Master of Ceremonies. Sabi niya, supposed to be ang isineserve sa una ay ang pinakamasarap na alak. Pero ikaw, you kept the best wine. Maging sa pinakahuling bahagi ng kasal mo. Ang isineserve mo pa rin ay pinakamasarap na alak. Hindi alam ng Master of Ceremonies. Ang akala niya yung bridegroom ang gumawa nun. Ang akala niya, programa yun ng bridegroom. Hindi niya alam si Jesus behind the scene ang gumawa ho nun. Church, itong first miracle ng Panginoong Jesus, ang unang nakakita ay ang disciples at si Mary and of course, the servants. Hindi nga alam ng maraming taong naroroong wala ng alak.
Alam niyo ho, hindi lahat ng himala na ginawa ng Panginoon Jesus, ang first miracle na ginawa ng Panginoon Jesus ay hindi public display. Sometimes gumagawa ang Diyos ng miracle sa maraming kapanahonang nakatago for the sake of you and for the sake of me. Pwede ko bang palakpakan natin ang Lord? Ganon kabuti ang Diyos sa 46 na taong anibersaryo ng Jesus is Lord Church worldwide. Napakarami niyo hong patotoo. Bawat isa ho sa atin na may mga God's divine intervention ng Lord, may favor ng Lord, may provisions ng Lord, hindi nakikita ng marami, pero alam na alam natin kung sino ang gumawa. And that is our Lord, Jesus Christ. Mas malakas pa hong palakpak sa Panginoon. Jesus helped the host out of the difficulty. He performed the miracle privately, but the most immediately noticed the superior quality of the wine He produced. Sometimes we failed, but God saved us from our shame. May God's divine intervention na pala ang Lord. Minsan nabibigo ho tayo. Hindi rin natin minsan naaabot yung ating mga gustong abutin sa buhay, yung ating standard. Pero tinutulungan tayo ng Diyos para ma-reach natin yung standard na yon. Ayaw natin minsan mapahiya, ayaw natin minsan malagay sa alanganin ng ating buhay, ang ating pamilya, ang ating trabaho, everything. Pero ang Diyos gumagawa ng divine intervention. Napakabuti ho ng Diyos. Kaya pag titingnan natin, tayo ba na, itanong na ba natin, ano ba pwede ko ipagpasalamat sa loob ng 46 na taong katapatan ng Diyos sa JIL Ministry? Ano ba ang pwede ko ipagpasalamat sa Kanya? Kayo ba'y nagpasalamat sa Diyos nang kayo'y tumuntong sa Luneta Rizal Park? Lagi ko hong binabanggit, every time na ako ho ay lalapatan pa ako ho sa Luneta Rizal Park, ang lagi ko hong unang tanong sa aking sarili, am I faithful to you? Am I faithful to you? Am I faithful to the leadership of the JIL Church worldwide? Ako ba'y naging faithful kahit kay Brother Eddie din? Ako ba'y naging faithful sa top leadership? Tinatanong ko sa sarili yon, sapagkat mahalaga po sa akin yung bilang ako isang lingkod ng Diyos. Kayo ho, ano itinanong nyo sa sarili nyo? At ano ipinagpasalamat nyo sa Panginoon? Ano ho ipinagpasalamat nyo? Pwede ho bang yumuko lang tayo sandali at pumikit? Pwede ho bang alalahanin lang natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos? And say thank you to the Lord. Say thank you to God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, sa mga panahong dapat kami napahamak na, pero gumagawa ka ng iyong divine intervention in behalf of your people. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen and amen. All glory to you, O God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Have we noticed the works of God in our lives? Do we appreciate His goodness toward us? Na-appreciate ba natin ang goodness ng Panginoon? Ano sabi sa awit? All my life, ituloy nyo nga po. Ano ako sunod? In every that I am. Minsan pa po. All my life you have been faithful. Oh, I will sing. Di ho ba ang sarap umawit kapag alam mo na ang pag-aawit mo'y nakabatay sa kabutihan at katapatan ng Diyos? Pag binabalikan ko ho yung unang pagkakilala ko sa Lord,
Words are not enough. "41 years old na ho ako. Ngayon, napakabuti pa rin ho ng Lord." Payag ho ba kayo doon? Parang masama loob nyo eh. Parang, napakabuti ho ng Lord. Kayo ho ba ilang taon ng Kristiyano? Sino ho dito ang 46 years ng Kristiyano? Taas ang kamay. Wala. Buti na lang ho na-save yung, meron ba? Buti na lang wala akong naipangako. Sister Myla, 46 ka? Wow. Pati si nanay. Praise God, palakpakan natin ang Lord. Oy, pwede bang i-call ko ang finance department? Magbigay nga tayo ng token of appreciation kay Sister Myla at sa kanyang mother. Bilang 46 years ho pala sila, no? 46 na taon kasabay halos ng JIL. Sino ho dito yung 40 years na hong JIL? Yun, sila nanay sa likuran. Sister Juliet, 40 years. 40 years na rin kayo? Oh. Yung iba ho, 30 years. Meron ho dito, taas ang kamay, 30 years. Wow. Baka naman nahihiya lang kayo, ha? 30 years. Wala. 42. 30 years and above. Yan, siguro magandang Yun, 30 years and above. Marami-rami. Congratulations po. Dahil I believe marami na rin ho kayong mga testimonies, marami na ho kayong mga patotoo sa buhay na ang Diyos ay totoong naging matapat. Amen? Palapakan niya ho natin sandali ang Lord. Ang Master of Ceremonies, nakita niya ang ginawa ng Panginoon Jesus. He noticed the miracle. The best wine served last. Why? Because God is not finished with us yet. Do you believe that? Hindi pa ho natatapos ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Mamaya ko ho ibibigay ang context ng John chapter 2 pagdating sa bakit gaano nga ba kahalaga ang first miracle ni Jesus, water turned to wine. Gaano nga ba kahalaga yon? Ito ba'y may kaugnayan sa tinatawag na eternity? Sasagutin ho natin mamaya yan. The best wine served last, dahil naniniwala po tayo hindi pa ho tapos ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Naniniwala ho ba kayong marami pang surprises ang Lord even in these last days? Na sa huling panahon marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Isaiah 43:18-19 and the Passion Translation. Stop dwelling on the past. Don't even remember these former things. I am doing something brand new. I am doing something brand new. Something unheard of. Everybody say, something unheard of. May kausap po ako. Everybody say, something unheard of. Yung hindi pa naririnig, even now, it sprouts and grows and matures. Don't you perceive it? I will make a way in the wilderness and open up flowing streams in the desert. Bakit ko po kinuha ang The Passion Translation? Meron akong gustong bigyan ng diin. Bakit sinasabi natin the best wine served last? Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po rito, stop dwelling on the past. Don't even remember these former things. I am doing something brand new. Ang sabi ng Diyos, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Something unheard of. Hindi pa naririnig. Even now, it sprouts and grows and matures. Listen carefully. Ang Diyos sa huling panahon ay meron hong gagawing bagong bagay pa sa buhay po ng bawat isa po sa atin na hindi pa natin natitikman, hindi pa natin nalalasahan, hindi pa natin nararanasan sa buhay po na ito. May surprises pa ang Diyos in these last days. But may process. Listen carefully. Ang sabi ho rito, even now it sprouts, grows, and matures. Tama ho ang Galatians 6:9 and 10 eh. Hindi ka dapat magsawa ng paggawa ng kabutihan eh. Sapagkat may proseso
ang Diyos para makita mo ang bagong bagay na gagawin niya sa buhay po ng bawat isa ho sa atin. Hindi mo nakikita, sabi niya, it sprouts. Nagsisimula na itong tumubo. It grows and matures. At magugulat ka isang araw na, wow, mayroon palang inilaan ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? It sprouts and grows and matures. Don't you perceive it? I will make a way in the wilderness and open up flowing streams in the desert. Meron ho ba tayong hindi natin alam kung paano tayo dadaan, lulusutan, paano tayo makaka-overcome? Ano ba ang pwede natin gawin para tayo ay makaalis sa ganong senaryo ng buhay, sa ganong sitwasyon? Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Tama ho ang song, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Palapakan niya ho natin sandali ang Panginoon. Ano ho, sabi ng The Message Translation, forget about what's happened. Kalimutan na rin natin kung ano nangyari sa nakaraan. Don't keep going over old history. Pagsabi sa kanan, huwag ka nang manangan sa nakaraan. Sabihin mo sa kaliwa, huwag kang magpatuloy na dala-dala mo ang lumang kasaysayan. Mahirap po magpatuloy kapag naroroon ka. Ang puso mo connected pa doon sa mga pain, regrets, connected pa rin sa mga bitterness, connected pa rin sa mga paghahanap, hindi ka makamove on. Andyan pa ho ba tayo? Hindi ka makamove on. Kahit na amoy mo may sunog na sinaing, hindi ka makamove on pagkakaganon. Hindi pwedeng mag-energize sa iyo yun. Ano? Forget about what's happened. Don't keep going over old history. Be alert. Be present. I'm about to do something brand new. Be alert. Be present. Kapag ikaw ay hindi ka alerto at hindi mo nakikita ang gagawin ng Diyos at hindi ka nakahanda sa pangkasalukuyan at naroroon ka sa nakaraan, baka ang Diyos gumagawa na ng bago, hindi mo pa alam. Be alert. Be present. I am about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see it? There it is. I'm making a road through the desert, rivers in the badlands. Tama ho si Don Moen. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding close me too. With love and strength for each new day, He will make a way. Ano ho sabi niya? By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Ano ho ang pangako? Heaven and earth will fail, but His word is still. He will do something new today. Pwede bang palapakan natin ng Diyos? Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways. Ang ganda ho ng word na yun, ano? He works in ways we cannot see. Kailan ho gumagawa ang Diyos? Yung panahong hindi mo alam at nakikita. Sabi nung Master of Ceremonies, sabi niya, hey! Sabi niya sa bridegroom. Sabi niya, ang alam ko, ang first class wine, ang best wine, serve sa pasimula pa lamang from the very beginning. But you have kept the best wine ever. Ako ho naniniwala, marami hong promises ang Lord na hindi ho naganap sa nakaraan. Pero naniniwala ho kayong kayang ganapin ng Diyos sa pangkasalukuyan. Do you believe that? Pwede bang palapakan natin sandali ang Lord? He will make a way where there seems to be no way. Oh, God will make a way where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Natatandaan niyo ang song nito? Yung awit ng yung Psalm 23. Do you remember that song? Be it in a quiet pasture, same key lang, or by a gentle streams, the shepherd of my soul is by my side. Gusto ko ito. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Do you remember that song? Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Ano hong laban? Meron tayo? Be it in a quiet pastures or by a gentle streams, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my should I face a mighty mountain? Marami ho sa atin matatagal na sa ministry. Hindi ho madaling magpatuloy. Hindi rin pwedeng plato ka o nasa gitna ka, stagnant. Pag ikaw ay Kristiyano, nagpapatuloy, pwede kang pumailan lang, pwede kang bumulusok. Walang middle ground eh. Dalawang bagay lang eh. It's either na ikaw ay mag-level up or mabansot ang buhay Kristiyano mo. Gusto ko kayong tanongin ngayong umagang ito, saan ho kayo sa dalawang bahaging iyon? Lumalago o nababansot? Totoo po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang bagay na imposible, ginagawa ho niyang posible. Amen? Luke 1:37, palapakan natin sandali ang Panginoon. Kaya kahit meron ho tayong haharaping pagsubok, bundok ng problema, huwag ho kayong mag-alala, matapat po ang pastol na pinili po natin. Sobrang tapat. Minsan pa po, should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in a quiet pastures, be it in a quiet pastures, or by a gentle streams, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Palapakan ho natin ang Panginoon. After 46 years, wag po kayong mag-alala. He is still faithful. Amen. Mas malakas ang palakpak sa Diyos. The best wine served last. God always has something best for us. Laging ang Diyos meron hong best for us. Everybody say, best
for us. Sabi ng 1 Corinthians 2:9 ng New Living Translation, that is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga, o nalaman ng kaisipan o sumagi sa kaisipan ang magagandang bagay na pinaplano ng Diyos sa mga taong totohanang nagmamahal sa Kanya. Church, there is so much vision to accomplish. Deeper dreams long to be fulfilled. Greater miracles unfold. Abundant provisions are available and favor overflows. Do you believe that? Do you believe that? Minsan pa po, babasahin ko sa inyo ang katotohanan ito yung nilagay ng Diyos sa ating puso. There is so much vision to accomplish. Hindi pa ho tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Deeper dreams long to be fulfilled. Greater miracles unfold. Abundant provisions are available. And favor overflows. Palakpakan ho natin minsan pa ho ang Panginoon. Gagawin po ng Diyos yan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng aklat ng Haggai chapter 2 verse 8 to 9 ng NIV translation, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Maaari ngayon nagagandahan ho tayo sa buhay na natin. Marami na tayo na-accomplish, marami na tayong nagawa. Marami na ho tayong mga narating, marami na rin ho tayong tagumpay. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, meron pa ho masigit dyan na gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa ho sa atin. Kung kaya natin panampalatayanan, mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Ang sabi ho ng ating spiritual director, minsan tayo lang ang nagkukulang sa pananampalataya. Pero kung tayo po ay ire-repress natin muli ang ating sarili, muli po nating idigdig ang ating sarili sa Word of God, mapapaalalahanan tayo ng Diyos na tapat ang nangako sa bawat isa ho sa atin. Na ang lahat ng kanyang ipinangako ay gagawin niyang lahat. Hindi siya gaya ng taong sinungaling, ang sabi ng Numbers 23 verse 19. Ang Diyos, kapag sinabi niya gagawin niya, pag ipinangako niya, tutuparin niyang lahat. Ang sabi ng Malakay 3 verse 6, hindi nagbabago ang Diyos kahit kailanman. Ang sabi ng Job 42 verse 2, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Jeremiah 32:27, kabisado po nating lahat. Ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin para gawin sa buhay ng bawat isa ho sa atin. I am the God of all flesh and nothing is too hard for me to do for you. He can do all things. Amen? Nothing is impossible with God. Ang Diyos ay meron pa rin pinaka-the best na bagay na gagawin ho sa bawat isa ho sa atin. Hindi lang ho, hindi patapos ang Diyos. Kailangan nating maranasan at maramdaman ang pinaka-the best na gagawin ng Diyos sa huling panahon. Alam niyo ho, balikan ko ang Malakay chapter 3 verse 18, nasa slide ko yan ng NIV. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Alam niyo ba kung ba't binanggit ang verse 18? Hindi ko na ilagay sa slide. Alam niyo ba kung ba't binanggit ang Malakay 3 verse 18? That you will see again the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sapagkat kapag binalikan natin, beginning verse 1, at pagdating ng verse 14, nagtatalo ang mga tao sa panahon ni Malakay. Ang sabi ng maraming tao sa panahon ni Malakay, hindi mabuti ang maglingkod sa Diyos. Wala kang mapapala. Iyan ang binanggit sa verse 14. Wala kang mapapala pag naglingkod ka sa Diyos. Walang mangyayari. Ano mangyayari pag naglingkod ka sa Diyos? Sabi ng mga tao sa panahon ni Malakay, walang mangyayari sa buhay mo. Na ang Diyos mismo narinig sa langit ang kanilang usapan at kwentuhan. Ano sabi ng Diyos? In the last days, you will see, we will see, and you will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sa huling panahon, makikita ninyo ang kaibahan ng mga naglilingkod sa hindi naglilingkod. Ang kaibahan ng matuwid
sa hindi matuwid, makikita ho natin sa huling panahon. My beloved brothers and sisters, gusto ko ho kayong i-challenge at i-encourage, be faithful to your God. Isang bagay ang tinitiyak ng Diyos, ipapakita niyang kakaiba ang pabor niya sa bawat isa sa atin kaysa sa hindi kanyang mga anak. Amen? Palapakan natin sandali ang Panginoon. Bagamat ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 44 to 45, pinasisikat ng Diyos ang araw sa lahat ng tao, mabutit masama. Pinasisikat ng Diyos, yes, tama. Pero iba ang pabor ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak na totoong naglilingkod at matapat sa Kanya. Meron tayong calling, meron tayong distinction. Sabi ng 1 Peter 2 verse 9, for you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Pag sinabing peculiar, parang magmula sa mga bunton ng maiinam, pinili ka pa doon ng Diyos. Kinuha ka pa rin ng Diyos para sabihin, you are a peculiar people. Kakaiba ka, kapatid. Apple of the eye ka ng Diyos. Walang pwedeng tumatch sa iyo at kumanti sapagkat ang Diyos ang kalaban nila once na ikaw ay kinanti nila. Why? Pangako ng Diyos yun. You will see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Ito ang pangako ng Diyos in the book of Malachi. My beloved brothers and sisters, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, sabi ng Lamentations 3:22 to 24, pakilagpasan ng isang slide, the Passion Translation. Yahweh's tender mercies have no end, and the kindness of His endless love is never exhausted. Gusto ko po yung word na yun eh. The kindness of His endless love is never exhausted. Tayo ho napapagod. Ako, aminin ko sa inyo, napapagod ho ako. I believe kayo din ho napapagod, pati sa pagmamahal at pangunawa din naman sa iba. Pero alam niyo ho, ang kabutihan na meron ng Diyos, the kindness of His love never exhausted. Grabe ho yun, ano? Pakisabi sa katabi mo, hindi pala napapagod ang Diyos sa buhay mo. Kaya magpakabait ka na. Imagine that. Never exhausted. Now, fresh mercies greet me with every sunrise. Sa NIV ang ginamit, ano po sabi ron? They are new. Every morning, great is thy faithfulness. Yung biyaya ng Diyos sa bawat umaga, sa bawat pagsikat ng araw, ang siyang bumabati sa akin. Ang sabi ng The Passion Translation, Kanginoon ho ba'y binati kayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal, ng kanyang katapatan? So, wonderfully great is your faithfulness. Sabi yun ng verse 4 o 24, I tell my soul, Yahweh is my abundant portion. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, si Yahweh, ang Panginoon, ang aking pamana. Wala nang iba. I need nothing more. I need nothing more. So I will put all my hope in Him. Kapag totoong naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan, kapag totoong naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay, hindi ka na maghahanap ng ibang bagay pa. Hindi mo sasabihin sa sarili mong kulang ka kasi wala ka ng ganito. No, amen. Sapat na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Christ is the answer. Amen. Sapat na ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo kulang. Sapat at sobra at nag-uumapaw pa ang biyaya ng ating Panginoon. Isa pa hong malakas na palakpak sa ating pong Diyos sa buhay. Kaya minsan may mga pangyayari sa buhay natin, hindi natin matanggap kasi nga may mga pangarap tayo na minsan, bakit nga ba nangyayari parang hindi nagaganap kaagad, naihinder. Pero alam niyo ho, sabi natin kanina, hindi pa tapos ang Diyos. At ang Diyos ay mayroong best plan for each and every one of us. The best wine reserved for you, my beloved brothers and sisters. Hindi pa ho tapos ang Lord. Sa huli, magugulat ka. Mayroon pa palang bagay o bagong bagay na ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Imagine that, ang Diyos ay hindi nauubusan. Tayo lang naman ang nauubusan. Pero ang Diyos, hindi marunong maubusan. Alam niya kung paano siya gagawa at kikilos. Nung Friday, pinapatuto ko dito eh. Kaya lang naka-live ho tayo. Wag na.
Kasi minsan nakala natin nauubusan ng Diyos eh. Naka-record ho ako eh, masasama sa ating ano. Akala natin minsan, ang Diyos, nauubusan, hindi ho eh. Yung time na walang-wala ka na, hindi mo alam ang gagawin mo, basta maging matapat ka lang sa Diyos. No? Pangkitin ko na lang siguro yung kapraso. Before the anniversary, I was invited na maging speaker ng October 6. Tinanong ko secretary natin, ano nga ulit meron tayo sa October 6? Pastor, ano po yan eh? For Sunday, workers meeting po yan. And a week before the anniversary, wala na tayong ano. So si Pastor Michael hindi pwedeng umalis sa Bulacan-Bulacan. But during that time, matindi ho ang aming challenge pagdating sa finances. So very tempting na imbitahan ka as a speaker dahil kailangan mo ng financial need mo during the time. We need finances during the time. Kailangan naming masuportahan yung need namin. Pero I turned down the invitation dahil hindi ako pwedeng umalis ng GIL Bulacan-Bulacan. And on the following week, after 2 weeks, ay may nag-invite uli. Tinanguan ko. Kasi ang intindi ko, September 21 o September 23. Yung pala, confirmation lang yon ng aking pagtango. Nung pinaforward sa akin ng the whole program, nang makita ko, October 6. Una, pag tinuloy ko yun, magagalit yung kabila. Dahil tiyak mababalitaan. May tengaan loop at may pakpakang balita eh. Maraming Marites Club eh. Hindi po pwedeng hindi ka, si Pastor Michael doon nagturo, ba't sa'yo hindi nagturo? Pangalawa, sabi ko, ano yun? A week before the anniversary. So hindi ho talaga ako pwedeng umalis. Kailangan ko naririto kasi kailangan mabigyan natin ng lahat ng instruction ang lahat. Everything. At ito ang ating responsibility. Ito ang ating first priority. So, in short, tinanggihan ko din ho yun. Bagamat at the back of my mind, kailangan ho namin ng budget during the time. Tinurn down ko ho pareho yung speaking engagement ko ho na yun. Bagamat need na need. Ano po. Malapit na anniversary, hindi ho namin alam paano gagawin. Ang dami ho namin mga need na kailangan i-address. Pati sasakyan, everything. But alam niyo ho, ang Diyos hindi nauubusan ng paraan eh. Wala ho ako magawa kundi magtiwala lang sa Lord kung paano gagawin niya. And truly, God is good. Maging nung actual anniversary natin, pati ang GIL Church Bulacan-Bulacan, napagpala. Hindi natin kilala eh. Una, nagpapasalamat tayo kay Sister Adele na laging nakasubaybay sa atin hong gawain na dito yung sumusuporta sa GIL Bulacan-Bulacan. And kay Sister Rose Hasigova, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako, Sister Leah? Mahirap ibigkas ang pangalan nila. No? Pinuntahan pa tayo mismo doon sa booth ng anniversary para lang iabot ang suporta sa ating lot acquisition. Hindi ho natin sila kilala. Nanonood lang ho sila ng atin hong YouTube. Hinanap pa tayo para lang ibigay yung kanyang love gift sa GIL Bulacan para sa lot acquisition. I was so blessed and so touched kasi hindi ho natin sila kilala eh. Ala tayong relasyon sa kanila eh. Pero may mga naihipong puso ang Diyos nang hindi natin alam. Minsan nakala natin ang Diyos natutulog. Kaya nga kung merong unang dapat nagmamahal sa GIL Bulacan-Bulacan, tayo yon. Dahil yung iba nga, nahihipo ng Diyos eh. Mas lalong dapat natin ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos. Ako, na-bless ng gusto dahil nung puntahan niya ho tayo doon sa booth, nagpakilala siya na siya ho ay from Japan. Pakilala ho siya, ganito. Then, sabi niya, Pastor, meron ho akong iaabot sa inyo. Ito ho ay talagang para ho sa GIL Bulacan-Bulacan. At gusto kong sabihin sa inyo na susuporta po ako. Parang sinasabi niya, simula lang itong pagbibigay ko na ito. Alam niyo, sobrang natatso ang puso ko dahil nanonood lang ho sila sa atin hong YouTube channel.
Ala ho tayong kaugnayan sa kanila. Pero ang Diyos kayang humipo ng puso ng mga taong handang magpagamit sa Diyos. Amen? Mas malakas yung palakpak sa Diyos ng buhay. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hanggang sa huli, ang Diyos may ginagawa. Ipinakita ho niya, hindi pa nag-i-start ang gawain, katanghali ang tapat. Hinahanap ka ng tao, pawis na pawis siya. Siya pa naghanap po sa atin. Kaya ho ako yung iya eh. Nasaan ka, pastor? Ganito. Sobra ko ako na-touch kasi siya pa ang naghanap sa atin. My beloved brothers and sisters, gusto ko po sabihin sa inyo, buhay na buhay ang Diyos sa pinaglilingkuran natin sa JIL Church Worldwide. Salamat po sa inyong buhay dahil ang aming puso ay natitigib ng pagpapasalamat dahil ginagamit po kayo ng Diyos sa patuloy na paglilingkod po namin sa ministeryo yung pinagkatiwala ng Diyos dito sa lugar po ng JIL, Bulacan. God bless you po so much. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pwede bang misa po natin palakpakan ng Panginoon? Maraming tao nahihipo ang buhay na hindi ho natin alam. Gumagawa pala ang Diyos ng himala at paraan na hindi ho natin alam. Ang akala ho natin, ang Diyos ay walang ginagawa. Nagugulat ho tayo, may ginagawa ho pala ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya ho, ang Master of Ceremonies, nagulat siya. Bakit pinakamasarap na alak ito? Huli na eh, tapos na. Dapat wala na ito eh. Pero nagulat ho siya. In conclusion, gusto ko pong linawin ito. In Luke 22 verse 30, ng NIV translation, pwede ho bang pakibasa ho natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Maganda ho, sabay-sabay. Isa pa ho. 1, 2, 3, go. Judging the 12 tribes of Israel, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Isunod ko lang sandali yung Matthew 8:11 ng NIV. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. In the kingdom of heaven. Sabi ng Luke 22 verse 30, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. In this state, Christ will drink new wine. Not literally, but spiritually understood, ang sabi ng ilang Bible scholar. And which designs the joys and glories of heaven, the best wine, which is reserved to the last. The best wine, which is reserved to the last, which is sometimes signified by a feast, yung parang pagpipiesta, of which wine is a principal part by sitting down as at a table in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. Tingin ho kayo sandali kay Pastor Michael before I end. Ang first miracle in John chapter 2 has something to do in eternity. Listen carefully before I end. Yung pagsaserve ng alak sa huli, literally, totoong istorya naganap in Cana, Galilea, na hindi alam ng bridegroom, nakapos na pala ang alak, totoong tinawag ang kanyang atensyon. But on the other hand, ang sabi ng Master Ceremonies, sabi niya, ang alam ko, ang pinakamasarap na alak ay isineserve sa una, inihahain sa una, at hindi sa huli. Pero ikaw, as bridegroom, you have kept the best wine until the last. Nagawa mo pang maghain ng pinakamasarap na alak hanggang sa huli. Nung pinapag-aralan ko ito, meron ho pala itong echo in eternity. Na sa huli, ang ginamit pala ng Panginoon Jesus na sa huling panahon, pagdating doon sa kabilang buhay, sa langit, maraming manggagaling sa east, west,
sa iba't ibang dako ng mundong ito, sa kanyang panahon ng kanyang paghahari, uupo sa kanyang table. Kasama niyang magpipiesta, iinom ng bagong alak, referring to the joy in heaven, referring to the glories in heaven, referring doon sa tinatawag na feasting in heaven. Ang ibig palang sabihin, my beloved brothers and sisters, naniniwala ho tayo at dapat tayo manalig at manampalatayang tama ang pangako ng Diyos. Ang huling gagawin ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagliligtas pagdating ng rapture of the church. Na ang church na ready to be raptured ay makakaranas ng ibang feasting, ibang pagpipiesta sa table mismo ng ating Panginoong Jesucristo in heaven. Na ang bawat isa sa atin ay bahagi na mararamdaman natin ang kagalakang tunay, ang kaligayahang tunay sa table mismo ng ating Panginoong Hesus at iinom din siya ng new wine sa panahong iyon, referring doon sa kanyang pagtubos sa kabuuan ng sangkatauhan at sa kabuuan ng iglesia, ang church, ang glorious church, ang radiant church na tinutukoy na Ephesians 5:27. Sapagkat ang sabi ng ibang Bible scholar, ang ibig sabihin ng new wine na tinutukoy in the Bible ay referring doon sa kanyang tinatawag na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na kung saan ang alak ang isinisimbolo natin na dugo ng ating Panginoon Jesucristo na siya natin ginagamit kapag tayo ay nagkakaroon ng banal na hapunan. It echoes in eternity. The time will come, ang huling alak na iinumin ng ating Panginoon Hesus. Spiritually kasama ang bawat mananampalataya na totoong nag-enjoy in heaven at tapos na ang laban sa mundong ito pag tayo nakaharap na sa ating Panginoong Jesucristo after the rapture of the church. My beloved brothers and sisters, hindi lamang ang mga magagandang bagay ang inaasahan natin sa lupang ito. Dahil kung dito lang sa lupang ito ang ating pag-asa at wala tayong pag-asa sa eternity, baliwala ang lahat ng ating pananampalataya. Pero hindi lang ho ang inaasahan natin ay ang gagawin ng Diyos sa huling panahon. Still, tayo po'y umaasa ng isang glorious church. We are preparing for that. Ay iraraptured ng Panginoon. At mararanasan nating muling iyahain ang pinakahuling alak doon sa langit. Kasama natin ang Panginoong Hesus na magdiriwang ng tagumpay na hindi tayo kasama sa naiwan sa panahon ng Antikristo, bagkus tayo kasama sa iniligtas ng ating Panginoon sa rapture of the church. Amen? Palapakan natin sandali ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Kaya ho tayo, wala tayong dapat na ikaba sa buhay nito, sa mundong ito, wala tayong dapat ikatakot. Ang Diyos may gagawin pambagong bagay habang tayo nabubuhay sa mundong ito, sa lupang ito. Pero tayo din ho ay umaasa at nananalig at nananampalatayang kasama tayo sa iraraptured ng Panginoon, a glorious church sa huling panahon sapagkat iyon ang pangako niya. John chapter 14, let not your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Huwag kang magduda, huwag kang mabagabag sa anumang bagay kagaya ng binanggit doon sa Matthew chapter 6, verse 34. Huwag kang mabagabag sa anumang bagay, let tomorrow worry in itself. Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, maraming mansyon. Kung hindi gayon, hindi ko nasasabihin sa inyo. Pero mauuna ako, ang sabi ng verse 3. Mauuna ako, sapagkat ipaghahanda ko kayo ng matitirhan doon sa eternity sa langit. Pero after that na maihanda ko, babalik ako. Mismo ang Panginoon Hesus ang nagsabi sa John 14, babalik ako at kukuhanin ko kayo at kung saan ako naroroon, mapaparoon din kayo. Kung saan ako pumunta, doon din kayo pupunta. Kaya nga nakapagtataka nung dinidiscuss ni Jesus yun eh. Si Felipe nagsabing bigla na, Guro, aalis pala kayo. Paano gagawin namin? In paraphrase. Hindi namin alam kung saan ang daan. Something like that. Parang kami susunod. Ano sabi ni Jesus sa verse 6? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. After that, habang nagsishare si Jesus, sabi niya, tandaan ninyo, pupunta na ako sa Ame. At doon sa paruroonan ko, doon ko din kayo dadalhin eh. Tapos sabi ni Felipe, siguro ho, ipakilala niyo sa amin ang Ama at yun ay sapat na. Nagbagong bigla ang timpla ng conversation. Pakilala niyo po sa amin ng Ama at yun ay sapat na. Ano sabi ni Jesus? Felipe, di yata tagal mo na akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pakilala ang Ama?
Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang ibig sabihin, Jesus is the exact representation of God. Siya ang nanaog dito sa lupa para i-represent ang Diyos dito sa lupa, ang Ama dito sa lupa. He is the exact representation of God. Ang sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3. Siya ay isa sa persona ng triune God. Tapos sabi ni Jesus, di yata hanggang ngayon, di mo pa rin kilala ang Ama. Naghahanap. Yan ang doktrina ng maraming church, ng maraming relihiyon. Oneness. Hindi raw si Jesus, hindi raw si Jesus ay tunay na Diyos. Yung iba naman sinasabi nila, si Jesus at ang Ama iisa, oneness ang tawag. Hindi ho gano'n ang Diyos. Ang Diyos natin ay iisa lamang, pero sa nag-iisang Diyos ay meron 3 persona na bumubuo sa nag-iisang Diyos. Co-equal. Pare-pareho ng kalagayan. Sila ang bumubuo sa iisang Diyos na nasa langit. Ang Ama at ang Anak na nanaog dito sa lupa para tubusin at iligtas ang bawat isa sa atin at dalhin kung saan siya naroroon. At yun ay pangako ng Diyos. Kung ikaw ay totoong nananalig at nananampalataya sa pangako ng Panginoon Jesus, kasama ka sa rapture of the church. Dadalhin ka ng Diyos kung saan naroroon ang Ama. At kung saan naroroon ang Ama, doon mo marirealize kung ano nga ba ang triune God in heaven. Mahirap pong abutin ang Diyos dahil walang pinagmulan. Siya po ay bago pa lang mag-exist ang time, naroroon na before the time began. Wala ho siyang simula. Pag siya nagkaroon ng simula, ang ibig lang sabihin, hindi siya Diyos. Hindi ibig sabihin ng He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hindi ang ibig sabihin ng Diyos ay may simula. Ang ibig lang sabihin siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya din ang kawakasan ng lahat ng bagay. So therefore, lahat ng bagay na nag-i-exist sa Kanya. Siya ang dahilan ng lahat ng bagay. Kung ba't ang lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi nagkakawin ng mindang maging ang 9 planets, maging ang 8 planeta sa bagong pag-aaral. Hindi nagkakaroon ng problema sa kanilang orbital. Hindi nagkakabangga-banggaan because God is in control of everything. Sabi ng John chapter 1 verse 3, He is the center of creation at ang lahat ng nilikha, ang Panginoong Jesus, ang dahilan kung ba't nalikha ang lahat ng bagay. Sabi ng Colossians 1:16-17, lahat ng bagay nalikha sa Kanya, para sa Kanya at para lamang sa Kanyang kapurihan. Walang anumang bagay sa mundong ito na hindi nalika, nang hindi sa pamamagitan niya. Kaya naman ang lahat ng bagay umiinog sa ating Panginoong Jesucristo. He is the center of all creation. Kaya wala hong po pwede na pumalit sa Kanyang trono at wala rin po pwedeng kilalanin ng tao para magkaroon ng kaligtasan maliban lamang sa Kanya. Kaya totoo ang ating tema, Christ is the answer. Walang ibang sagot. Kapag naghanap ka ng ibang sagot at naghanap ka ng ibang Diyos, tiyak, impyerno pupuntahan mo. Si Kristo lang ang sagot, wala na hong iba. Kaya tayo po mananampalataya, ang pinakamasarap sa buhay na ito, kilala natin kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Hindi tayo mangmang at hindi tayo bulag sa katotohanan. Alam natin kung saan nakatayo ang ating buhay pananampalataya. Amen? Palakpakan natin sandali ang Diyos. Tayo po lahat ito mayo sa oras nito. Sabi na Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, tanging pangalan lamang niya ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Ang sarap pong pag-aralan ng Diyos, ng Kanyang mga pangako. Ang huling at pinakamatamis na karanasan ng himala at pagpapala ng Diyos, mararanasan natin sa panahong ito. God wants the best for us. Amen? Naniniwala ho ba kayo doon? Na ang Diyos ay meron pa hong bagong bagay na nakalaan sa bawat isa ho sa atin? Kung ano man ang pangangailangan niyo po ngayong oras na ito, ano man po ang inyong mga prayer request sa Lord, don't forget that Christ is the answer. Wala hong ibang sagot. Let's sing this song prayerfully, coming from our hearts, that He is the answer. Yes, O Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Christ is the answer to all my longings.
Christ is the answer. The answer to all my needs. To all my needs. Savior, baptizer. The great physician. The great physician. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Is all I. Christ is the answer. Have faith in God, church. Maging kayo po na sumusubaybay sa YouTube channel ng JIL Church Bulacan, wherever you are. Christ is the answer. God wants the best for you. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. For I know the plans I have for you. Savior, baptizer. The great physician. The great physician. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Is all I need. Is all I need. Si Kristo lamang ang katugunan. Coming from your hearts, church. Yes, O Lord. Ang katugunan. Si Kristo lamang. Ang kailangan. Ang kailangan. Tagapagligtas. Yes, O Lord. Tagapagligtas at manggagamot at manggagamot. Oh, hallelujah. Siya lamang. Siya lamang. Father God, this morning, nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na narito ngayong oras na ito. Mag-iyan ako subaybay sa YouTube channel ng JIL Church Bulacan. Ano man ang pangangailangan ng bawat isang mga anak mo sa umagang ito, Diyos. Kagaya, Panginoon, ang pangako mo, Panginoon, in John chapter 2. Minsan hindi namin alam, mayroong ka pa palang mga bagong bagay na gagawin sa aming buhay. The best wine. Bagong pagpapala, bagong biyaya na ipagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. Mga pagpapalang hindi namin naisip, hindi sumagi sa aming isipan, hindi nakita ng aming mata, hindi narinig ng aming tainga. Mga pagpapala at biyaya, himala na gagawin mo sa aming buhay, na kahit kailanman na hindi pumasok sa aming isipan na gagawin mo, Panginoon, pero ipinangako mo, O Diyos. Ipinangako mo, Panginoon, as a bridegroom. Bilang ikaw, Panginoon, ang groom sa bride na ikakasal sa iyo. Tama ang sinabi ng Master of Ceremonies. You have kept the best wine until the last. Mayroong ka, Panginoong, bagong bagay, magagandang bagay, dakilang bagay na gagawin mo pa, Panginoon, hanggang sa huling yugto ng aming kasaysayan, ng aming buhay. Hindi ka nauubusan ng himala. Hindi ka nauubusan, Panginoon, ng pagpapala. Hindi ka nauubusan, O Diyos, ng mga bagong bagay. Hindi ka nauubusan ng promotion, O God. Hindi ka nauubusan ng pabor. Hindi ka nauubusan, O Diyos, ng pagsasaayos ng relasyon ng buhay. Hindi ka nauubusan at nauhuli, Panginoon, at nauuna. Lagi ka, Panginoong, tama sa oras.
Lagi pang ng perfect timing, Panginoon, ang galaw at kilos mo, Diyos. Lagi nasa perfect time. Lord, naniniwala po kami in Ecclesiastes 3 verse 10 to 11. In your time, O God, you will make all things beautiful, O God. Sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, sa tamang oras mo, O Diyos, gagawin mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na magaganda at mabubuting bagay. Mamamangha kami when the right time, Lord, is come. You will make all things right, Lord. You will do a miracle. You will do a miracle, Lord. You will serve the best wine ever, O God. We will experience, Lord, your greater glory, O God. We will experience, O God, your greater miracle, O God. We will experience, O God, the greater revival and the greater awakening, O God, in this land, Lord, in this town, O Lord, in the name of Jesus. We will experience, O God, your blessings upon blessings, Lord. Your miracles upon miracles, O God. Your provisions upon provisions, O God. Your favor upon favor, O Lord. We will experience, Lord, the best wine ever, O God. Oh, shakarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Lord, sa umagang ito, Diyos, kung meron nakasubaybay sa YouTube channel o sa bawat isa sa aming naririto na hindi pa, Panginoon, totohanan na naisusuko ang aming buhay sa iyo at hindi pa totohanan ikaw ang Diyos ng aming buhay, hindi namin maranasan at maramdaman ang iyong pabor. Hindi namin maranasan at maramdaman ang iyong mga biyaya at pagpapala, ang iyong himala sa aming buhay dahil wala pala kaming tunay na personal na relasyon sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, nais namin lumapit sa iyong harapan. Alam namin lahat kami makasalanan, kagaya na sinabi mo sa Roma 3:11, O God, lahat walang matuwid, wala kahit isa. Lahat kami nagkasala, walang humanap, walang nakaunawa sa iyo. Lahat kami nagkasala at wala nakaabot sa iyong pamantayan. Ang sabi na Roma 3:23. At ang sabi na Roma 6:23, O God, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob mo ay buhay na wala hanggan. Kaya paano naririto kaming lahat, nais namin magtika sapagkat ang pangako mo, Diyos, sa unang Juan 1:9, kapag ipinahayag na aming labing ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na magpapatawad sa lahat ng aming kasalanan at lilinis sa lahat ng aming kalikuan. Hayaan mo po, O Diyos, sa oras nito, God, nais namin iyalin minsan pa ang aming buhay sa iyo. Sa katatapos, Panginoon, na 46 na katapatan mo, 46 na taong katapatan mo sa GIL Church worldwide, hayaan mo minsan pa maiyalin namin ang aming buhay sa iyo. Totohanan ikaw ang maging Diyos ng aming buhay. Totohanan ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, kaming lahat, minsan pa, magbalik, Panginoon, ng tanaw sa aming unang karanasan ng pag-aalay ng buhay. I-recommit namin ang aming buhay, i-rededicate namin sa iyo. At sa mga tunay na mga anak mo at sa mga anak mo na hindi pa nakakakilala sa iyo, isuko ang buhay, lahat ng kasalanan, lahat ng kahinaan, at magkaroon, Panginoon, ng pagbabago ang buhay dahil sa gagawin mong himala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, pwede ba itaas lang natin ang ating kanang kamay sa harapan ng Diyos na buhay na nakakakita sa ating nangako kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang dakilang pangalan, ang Diyos ay dumuron sa kanilang kalagitnaan. Ang pangako ng Diyos sa kalat ng Mateo 18, talatang 19 hanggang talatang 20. Ang Diyos ay naririto ngayon sa ating kalagitnaan. Kasama natin siya. Nakikita tayo ng Diyos sa sabi ng unang Kronika 16, talatang 9, sapagkat ang mata ng Diyos ay nagpaparot pa rito sa 4 na sulok ng daigdig upang tingnan, batyagan ng lahat ng tao, at kapag nakakita siya ng mga taong nagtatapat at naging matapat, ipaparamdam niya at ipaparanas niya ang kanyang kapangyarihan sa mga taong iyon na siya'y malakas na Diyos, makapangyarihang Diyos at kayang gumawa ng himala. Habang nakataso ang ating kanang kamay, sumunod lang tayo sa isang maikling panalangin. Sabihin natin lahat sa oras na ito, Amang Diyos na banal, sa oras po nito, ako'y lumalapit sa iyo. Inaamin ko po ang lahat ng aking pagkukulang, ang lahat ng aking kasalanan, magmula pa lamang sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan, maging ang kasalanang minana ko pa sa aking unang magulang, kay Eva at kay Adan, patawarin mo po ako. Linisin ang iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Narito ang aking buhay, pagharian mong tunay. Narito ang aking puso, dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. At simula po sa oras nito,
tulungan mo ako na mabuhay lamang sa gitna ng iyong banal na kalooban. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang ako'y magkaroon ng katiyakan ng aking kaligtasan. Salamat po, Panginoong Hesus. Panginoon, sa umagang ito, Diyos, nagpapasalamat po kami sapagat kung meron din namang may sakit at karamdaman, alam namin, Panginoon, ngayon pa lamang oras na ito, Diyos, ibinababa mo na at pinadadaloy mo na at nire-release mo na ang kagalingan sa katawang pisikal ng iyong mga anak sapagat ikaw ang aming dakilang manggagamot ng aming buhay. Ikaw ang aming great physician ng aming buhay. Father God, right now, continue, O God, to release upon your people, upon the bodies of your people, O God, your divine miraculous power, the divine miraculous power of the living God, in the name of Jesus, release unto your people, O God, right now, in the name of Jesus, the miraculous power of the living God, the miraculous power of our Lord Jesus Christ, release upon the lives of your people, upon the bodies of your people, O God, the total miracle, O God, the total healing, in the name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I speak healing, Lord, in the name of Jesus. I speak good health in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, even I speak financial breakthrough in the name of Jesus. We command the blessings to come upon your people from the east, from the west, from the south, from the north. We command the blessings to come upon your people in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We claim it, Lord. We believe it. We receive it, O God. We claim it, Lord. We believe it. We receive it, O God. Inangkin namin, Panginoon, tinugon mo na ang panalangin lahat ng iyong mga anak. At ang bawat isa po sa amin ay mananag-uli na muli ang aming kalakasan ng pagdilingkod sa iyo. Sapagat alam namin, kasama ka namin. You will never leave us nor forsake us, O God. At alam namin, Panginoon, sa lahat ng laban ng aming buhay, ikaw ang nangunguna. Kami pa nakasama mo lamang, O Diyos, sapagat ang tagumpay ay nasa iyo lamang. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen and Amen and Amen. Mas malakas sa palakpak sa Diyos sa buhay.